Hello guys! For today's video, it's another day and another buhay na ni Sarina naman ni Ate Jen. So for today's video nga pala mga ka-idol ay share ko sa inyo yung aming journey ng paggagawa ng DIY Nutrition Month costume ng aming bebe bunsuan. So ito nga pala ay naganap noong July 21, 2025. So ang tagal kong ibinuro ang video dito sa aking cellphone at ito na nga nagkaroon ako ng time para i-voice over ang habang journey namin. So, alam niyo ba na iilang weeks lang kaming nag-preparation nito at talagang medyo masakit din talaga sa ulo mga kamami. Kasi syempre dapat bago mo gawin yung project or yung gagawin mo is pag-iisipan mo munang mabuti at kailangan ay nasa isip mo na na maganda ang kalalabasan. So ito na nga, nag-DIY lang tayo kasi nga yung mga mabibili natin is hindi masa-satisfy yung ating kagustuhan. So ito na nga, kung nakita niyo sa una ay tinahi ko lang yung sando ng aking panganay. So sa atin niya 'to, tinahi ko lang kasi wala siyang sando na ganito ang porma. At ito na nga dinrawingan ko lang ng bulaklak diyan. Ayan, wala ng sukat-sukat, sige. Kasi nga sabi ko nga sa inyo kapag gumagawa ka ng isang proyekto ay kailangan imaginein mo na muna, i-drawing mo na muna. So alam mo ba na napakarami ng scratch ng pagdo-drawing ko dito. Kaya nga ito, grabe yung papel na naubos ko. So ayan, ganito na lang yung naisip ko. Ito nga pala yung ginamit namin ay ang beans at mais at saka munggo. So, sa tatlong ito, umikot yung aming ginagawa. So, ito na nga, bumili kami niyan sa palengke, 1/4 lang na beans, kalahating kilong mais at kalahating kilong munggo. So, alam mo yun, napakarami pala kapag bumili ka ng kalahating munggo at kalahating kilong mais, o 'di ba? Kaya kung puwedeng-puwede kang gumawa ng mga DIY. So, ito na lang din yung gamitin mo kasi napakamura lang niya at super creative pa. At ayan na nga, wala pa masyadong mukha yung aking ginagawa kasi nga syempre gagawa tayo diyan ng bulaklak. So, ginagawa namin 'tong pagdi-DIY namin ay kapag may available na oras nga ni. So, ayan, bumili kami ng strap. So, ayan yung kulay black. So, bumili kami niyan sa Ataw Shopping Center dito sa Siniluan, Laguna. So, alam nyo ba na bago ko masimulan itong DIY nga na costume ng aming bunso, ay talaga naman, alam nyo ba na marami kaming napuntahan na establishmento ng aking asawa kasi nga 'di ba kapag nanay ka kailangan wais ka. So kailangan hindi lang yung yung kagandahan ng gagawin mo, yung iko-consider mo, kailangan din yung bulsa mo. So, ayan na nga yung mga ginamit namin sa pagdi-DIY namin. So, ayan nakikita mo yung stick na yan, yun yung ginawa namin na pampatigas dun sa aming gagawing palda. At ito na nga, nagkamukha na nga ni ang ating sando. Ayan, katulong ko rin ng aking mister. Oo, napaka-supportive ng aking mister at napaka-thankful naman kasi alam mo yung supportive ang asawa mo kahit na meron siyang trabaho kapag may gagawin kami sa gabi, ay talagang kahit magpuyat kami, ay talagang ginagawa namin. Kasi nga gusto nga namin na hindi naman namin na intention talaga na manalo, gano'n. Ang gusto lang namin maging super creative at kakaiba yung isusuot ng aming anak. So, alam mo ba na ang una kong naisip na iko-costume ng anak namin ay kangkong? Kasi nga 'di ba yun yung mga lumalabas. And then nag-search lang ako sa YouTube at eto na nga yung mga lumabas sa TikTok. So, na-inspired din ako. Kasi nga sabi nga nung ni Sir JB dito sa school ng anak ko nung in-announce nga nila na magkakaroon daw ng nutrition day ay sabi nila, isasali niyo rin naman po yung inyong mga anak ay what if na bigyan niyo ng effort. So ito na yung effort na ginawa ko
hindi pa siya totally sabihin natin na sobrang bonggang-bongga na mapapa-wow ka, pero ginawa namin yung part namin bilang magulang na alam namin na maganda rin naman yung kalalabasan at eto na nga. So, ilang araw nga sabi ko sa inyo, bago yung, event ay talagang ang hirap din talaga, promise. Mahirap din na mag-isip kung ano ba yung maganda, kung ano ba yung ilalagay natin. Alam mo ba na sabi ko nga sa'yo ang dami naming establishment na pinuntahan doon sa Siniluan. Una, pumunta kami diyan sa Ataw Shopping Center sa Siniluan. Pumunta rin kami ng Super 9, pumunta rin kami ng Big King, pumunta rin kami ng, Gia at, pumunta rin kami sa, ano nga 'to, sa Gold Fortune, diyan sa tapat ng Jollibee at kahuli-hulihan nga mga ka-idol ay pumunta kami sa Pandayan. Kasi nga 'di ba, naghahanap kami ng mga magagamit namin na kailangan is, mura-mura lang. Pero yung mura lang pero talagang maganda siya kapagka ginamit mo na. At ayun na nga maiireto ko sa inyo ang Pandayan Bookshop, kapaligid sa pag-aaral. O, 'di ba? Alam niyo ba na sa Pandayan makakakita kayo ng iba't ibang klaseng papel, may matigas, may malambot, doon kayo makakakita. Kaya kung ako sa inyo ay, do'n na lang din kayo bumili. At eto nga pala yung marereto ko sa inyo, if ever nagagawa din kayo ng ganito, ay umorder na lang kayo online ng stick glue kasi nakita ko, alam niyo ba kung magkano ang isang stick glue sa Pandayan? Nagkakahalaga ng ₱6. Pero kung sa online ka bibili ay, ₱100 mo is ay ₱100 I mean, magkakahalaga lang siya ng nasa ₱150 to ₱160. Oh, 'di ba? So, kayo na lang yung mag-times kung saan kayo mas makakamura. Eh, alam niyo naman may free shipping mga ganito. So, ayun yung part 1. Ito nga pala, thank you for watching.